Okay, iwas muna tayo sa basher ha, kasi mag-a-update muna ako sa pagbili natin ng foreclosed na bahay kasi merong mga nakaabang talaga sa mga binibili natin mga foreclosed na bahay tsaka yung mga planong ginagawa natin. Okay, so guys, alam niyo ba nakabili tayo ng foreclosed na bahay, nag-loan ulit tayo sa bangko. Nakabili tayo ng 3 foreclosed na bahay nung nakaraan. Ang nakakaloka lang, yung isang bahay ay nasa 500,000, no? So, nasa 1.5 yung tatlong yan. Grabe ang in-stress ko diyan kasi yung dalawang bahay, ibang lugar siya, magkasama siya. Ang ang nabili natin is 500,000, ang tax niya ay 150,000. Bakit gano'n kalaki ang withholding tax? Hindi ko alam kung paano computation ang ginawa diyan, pero yung dalawang bahay tag 150,000. More or less ha, pero nagawa na natin ang paraan, nag-loan ulit na naman tayo, Diyos ko sunog na sunog na ang credit card natin kaka-loan. And then ita-transfer natin sa pangalan natin, pagka-transfer sa pangalan natin mag-a-additional tax na naman tayo tapos binayaran pa natin yung amilyar niyan, ano. Medyo masakit sa ulo yung kina-stress ko nung nakaraan, eh. Imaginin mo withholding tax, nasa 150,000 yung isa, pero 500,000 mo lang nabili yung value ng bahay, bakit gano'n? Yan ang binayaran sa BIR, iba pa yung mga amilyar nila. So anyways, ganito, nakakuha tayo ng 3 bahay na nakaraan, so nag-loan tayo sa bangko ng pambili niyan and then 500,000 siguro yung dalawang bahay ay umabot ng tag 800 ang total ng nagastos. So, yung dalawang bahay na sinasabi ko sa inyo, ang equivalent niyan ay 1.6. So, 800,000, 800,000. Ang gagawin natin diyan, since tatlo yung nabili natin, tinitignan natin kung ano yung pwedeng ipaupa, kung ano pwedeng ibenta, no? So, kung yung dalawang bahay nabenta ng 1.6, since mataas ang value ng bahay doon sa lugar na yon, balak ko siyang ibenta. So, nagtanong ako sa mga taga-benta, mga ahente, kaya daw doon hanggang 3M kasi malaki yung area. Okay? Again, malaki yung area pero mura yung bahay, pero mahal yung tax. So, ang gagawin natin 'pag naibenta 'yan ang asking price ko is 2.5 ang isa, 2.5 is 5,000,000. So, 5,000,000 minus 1.6 kung magkano yung mga nagastos mo, kumita ka ng kahit papaano ay 3.4, 'no? So, kapag nakuha ko yung 5,000,000, ang gagawin po natin ay bibili tayo ng 5 bahay ulit do'n sa pinagkukuhan nating bangko. Yung 5 bahay na yan, titignan naman natin kung alin ang pangbenta at alin ang pang-upa for future, no? Para passive income. 'Pag maganda yung location, matik pang-upa, hindi pambenta. Ang pambenta, pang-paikot para makabili ulit. So kunyari nagkaroon tayo ng 5,000,000 na ibenta yan, sana. 2.5 pinambili ng bahay, sabihin nating 3M, kasama yung mga tax. Yung 2,000,000 naman na sobra, ang gagawin natin diyan is babayaran natin yung ginamit nating loan sa bangko para mag-zero tayo do'n. Yung kinuha natin ng 3 bahay, ang gagamitin nating pambayad diyan ay yung kinita dito sa pinagbentahan ng 2 bahay. So, tingnan mo 'to ha, kumuha ako ng 3 bahay, pinreserve ko yung isa, binenta yung dalawa, at sa pagbenta ng dalawa, nakabili ka ng 5, and then binayaran mo yung total na nakuha mo doon sa bangko na pinagkuhanan mo ng 3 bahay. Strategy.